Paano kung sabihin kong mali ang narinig mo tungkol sa pagbagsak ng teknolohiya ng China? Itong mga taon, sinasabi na epektibo ang parusa ng US at kaya nilang pigilan ang paglago ng China. Huawei, pinakamahalagang kumpanya ng China, ay tapos na. Pero hindi ito sasabihin ng media sa'yo. Nakatapos lang ng fiscal year 2025 ng Huawei na may kinita silang $127 bilyong kahit may patuloy na parusa mula sa US. Ngayon, yan ang pangalawang pinakamalaking kita ng Huawei sa kasaysayan nito. Nakakagulat, nandito ako ngayon sa booth ng Huawei sa Mobile World Congress, pinakamalaki at pinakamahalagang tech event sa Europa. Ipapakita namin kung anong ibig sabihin ng $127 bilyong na kita. O mga kaibigan, dadalhin ko kayo sa likod ng eksena dito sa Huawei Pavilion. Ang laki ng pavilion at kasalukuyan kaming nasa Hall 1. Nakakagulat, halos 50% ng hall ay sinakop ng Huawei Pavilion. May teknolohiya tayo sa iba't ibang industriya. Tara, silipin natin sa likod ng eksena. O mga kaibigan, isa sa mga pinakanatatanging bagay na nakita ko dito sa Huawei Pavilion ay kung paano dinadala ng Huawei ang teknolohiya sa ilan sa mga pinakaliblib na komunidad sa buong mundo. Ngayon, ang device nito sa likod ko ay tinatawag na Rural Cow. At ang ginagawa nito, dinadala nito ang kuryente at batayang access sa internet sa mga komunidad na kulang sa serbisyo sa buong mundo. Ang kamangha-mangha dito ay ginagawa nila ang estrukturang ito. Kumukuha sila ng enerhiya mula sa solar power at dadalhin ko kayo dito para ipakita sa inyo kung ano talaga ang nangyayari. Kung mapapansin ninyo, gamit ang sistemang ito, dinadala nila ito sa mga komunidad gaya ng Nigeria at Brazil. Ito ang mga pinaka-napapabayaan komunidad na wala pang internet. Dinadala nila ang 2G, 3G at minsan 4G sa mga lugar na ito. Nagagawa nila yon dahil nakakapag-install sila ng solar plant at mga solar panel para dalhin ng kuryente sa baryo. Ang nakikita natin dito ay isang digital na klinika at napakalaking bagay nito kapag pinag-uusapan natin ang mga rural na komunidad. Halimbawa, napakahalaga talaga ng pagkakaroon ng access sa healthcare at mga doktor. Balikan natin dito. Ipakikita namin ang mga hamon dito. Makikita ninyong kulang sa serbisyong medikal at kagamitan ng ilang komunidad. Alam mo ba, 30% ng populasyon ay mayroon lang 3% ng mga doktor sa Afrika. Ngayon, ang mga rural na komunidad na nagkaka-internet ay mababago ang paraan ng pag-access sa mga medical na profesional. Pero dagdagan pa natin ito. Ganito binabago ng Huawei ang mundo sa mga hindi pa maunlad na bansa. Kanina, nakita natin ang Rural Cow. Ngayon, ipapakita ko kung paano dinadala ng Huawei ang teknolohiya sa mas mataas na antas. Nakita ko ang kamanghamanghang green antenna na ito. Gusto ko ipakita sa inyo ang teknolohiyang ito. Isang wireless antenna na baka nakita nyo na rin sa inyong bansa. Ganito dinadala ng Huawei ito sa mas mataas na antas. Halimbawa, kapag pinindot natin ang button na ito, magsisimulate ito ng malakas na hangin at makikitang gumagalaw ang antena. Nakakatulong ang sistema ng Huawei na patatagin ang antena at matukoy kung may paparating na malakas na hangin, gamit ang advanced na teknolohiya para mapabuti ang kaligtasan ng mga antena. Kaya kung may malakas na hangin sa lugar o malakas na bagyo, magagawa nilang patatagin ang tore na ito. Isa pang interesting na bagay dito. Isipin natin na may isang tao na talagang, alam mo na, sumusubok umakyat sa tore na ito. Magagawa ng sistema na ma-detect iyon, na may tao bagay na umaakyat sa tore at makakapagbigay ito ng babala at matutukoy ang eksaktong lokasyon. Mulay, ang maliliit na hakbang sa teknolohiya ay malaking tulong, tulad ng simpleng antena na siguro nakita mo na rin sa inyong bansa. Ganito pinapalakas ng Huawei ang kaligtasan at pagiging maasahan ng mga antenang nagpapagana sa mundo. Mga kaibigan, mas malalim tayo ngayon sa Huawei Pavilion. Gusto ko ipakita sa likod ko ang iba't ibang industriyang pinapasok ng Huawei. Electric power, transportasyon, at pananalapi. At sa tingin ko, ang bagay na nakakabili para sa akin ay kung paano natin magagamit ang teknolohiyang ito para mapabuti ang ating buhay sa araw-araw na mga sitwasyon. O mga kaibigan, ang 2026 ay ang ika-20 anibersaryo ng Mobile World Congress. At kamangha-mangha, mayroon tayong mahigit 1,000 mga tatak mula sa iba't ibang panig ng mundo na pumupunta rito sa Barcelona, Espanya, para dumalo sa napakagandang kaganapang ito. Meron tayong mahigit 100,000 katao na dumalo na kumakatawan sa mahigit 200 bansa. Pero gaya ng lagi kong sinasabi dito sa YouTube channel na ito, kung gusto mong makita kung saan patungo ang kinabukasan ng teknolohiya, kailangan mong tingnan kung ano ang ginagawa ng mga kumpanyang Chino. Ngayon, ang bahaging ito ng pavilion ay isa sa pinakasikat
dahil patok ito sa maraming mamimili, hindi lang sa China kundi sa buong mundo. Kamangha-mangha na nakita ng Huawei ang malaking pagtaas ng bahagi nila sa merkado. At nung nakaraang taon, ito na ang nunggunang brand na nabibenta sa China pagdating sa mga mobile phone na may 16.4% ng bahagi sa merkado. Gumawa talaga sila ng sarili nilang operating system na tinawag nilang Harmony. Sa kasalukuyan, ang Harmony ay may mahigit 40 milyong gumagamit sa buong mundo at may access sa mahigit 75,000 apps. Kahanga-hanga na kahit sinanksyon ng Huawei sa China, nagawa pa rin nilang gumawa ng sariling sistema at operating system. Ganito nila muling nabawi ang merkado at naging nangunggunang mobile phone sa China. Nasa loob tayo ngayon ng pangunahing pavilion sa Mobile World Congress. Napakagandang karanasang makarating sa Barcelona, Spain. Marami sa mga matagal ko nang manonood sa channel na ito ang nakakaalam na pumupunta ako sa Las Vegas taon-taon tuwing simula ng Enero para dumalo sa Consumer Electronics Show. Pinakamalaking tech show yun sa mundo, pero ito ang pinakamalaking mobile communications event. Sa totoo lang, pagkakataon nito para sa maraming bansa na magtipon sa Spain. Pero isang bagay na napapansin ko kahit saan man ako pumunta sa mundo para dumalo sa mga tech event na ito, ay ang napakalaking presensya ng China sa mga event na ito. Mahigit 1,000 kumpanyang dumalo at halos 30% ng mga pavilion sa Las Vegas at Barcelona events ay mula sa mainland ng China. How many times did you want to? Ilang beses? Sige, 60 segundo ay ayos na. Oo. Tingnan natin ang lahat ng impormasyong nakuha natin dito. See? At ang ehersisyo. 72 tibok kada minuto. Na-discover ang heart rate. Oh. Maganda yan. Mukhang may 2 minuto ka, 1 minuto, 2 minuto para magpahinga. Sige. At ito ang magsasabi sa'yo ng lahat ng sukatan. At ngayon, nandito na ang lahat ng impormasyon. Oh, Sige. So ay, nako, pasensya na. kalorya. Sige. Kita mo, nandito ang heart rate natin at mga zone nito, pwede mong subukan. Nasunog ang 6 na kalorya doon, pwede na yan. Ayos na rin ang 6 na kalorya para sa 60 segundong trabaho. Tatanggapin na natin. Salamat Marina, maraming salamat. Kalusugan at fitness. 2026, tara na. Ang susunod na gusto kong ipakita sa inyo ay marahil isa sa pinakamaganda at pinakamahalagang teknolohiya dahil tungkol ito sa ating kalusugan. At alam natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga. Kung wala ito, alam mo, walang halaga ang yaman. Kaya tingnan ninyo ito habang tinitingnan natin kung paano naapektuhan ng Huawei at ang teknolohiyang ito ang bawat aspeto ng kalusugan mula sa mga smart clinic hanggang sa mga ospital at pinapabuti ang kalagayan ng mga pasyente sa ward. Ang tema ng 2026 Mobile World Congress ay IQ Era na nakatuon sa AI at paano ito ini-integrate sa mobile at global na komunikasyon. Makikita ninyo ang malikhaing karatula. Gustong-gusto ko ang AI at kamangha-manghang makita ang mga totoong aplikasyon nito kung paano binabago ng AI ang hinaharap ng mundo. Nandito tayo ngayon sa labas ng Mobile World Congress sa Pavilion at nasa likod ko ang Qwen AI glasses. Galing ito sa Alibaba at gusto kong subukan dahil alam nating babaguhin ng AI ang mundo. Baka narinig mo na ang Meta na gumagawa ng Meta Oakley glasses. Gusto kong makita ang bersyon ng China at makita ang pinakabagong teknolohiya sa AI na salamin at kung paano nito babaguhin ang ating mundo. Pwede ko ba itong gamitin sa kalsada? Lalo na kung nasa China ako at di ko mabasa ang mga karatula? Maari kong ipakita sa iyo ang pagsasalin. Oh, Sig, perfecto. magsisimula ako magsalin para sa iyo. Saglit lang. Sige, 我们有2款眼镜， okay. Ang suot mo ay may display function. Oh, May 2 pares ng salamin tayo at ang suot mo ay may display. yung suot mo ay 50 gramo. Oh, Hindi, dapat ay ito. ang bigat nito ay nasa harap at likod. Wow! Kita mo ba ang mapa at salamin? Oh, ang ganda nito. Sige, ayos. Oo, maganda ito kasi madalas akong maligaw. Ngayon, pwede ko nang tingnan at magkunwaring alam ko ang pupuntahan ko. Salamat sa pagpapakilala. Salamat! Simulan mong dumalo sa internasyonal na komperensya at makipag-deal sa mga negosyanteng banyaga, lalaki man o babae.
mapapansin mong napakahalaga ng papel ng China sa mundo ngayon. Madalas kong sabihin na kung interesado kang makita kung saan hinuhubog ang kinabukasan ng ating mundo, kailangan mong tingnan kung ano ang ginagawa ng China dahil, gaya ng nakita mo sa video ngayon, napakaraming kamanghamanghang teknolohiya na tunay na pinauunlad ng China at dinadala sa pandaigdigang merkado. Isa sa pinakamahalagang natutunan ko ay kung paano binabago ng impluwensya ng China ilan sa pinakamahalagang komunidad sa buong mundo. Sa Global South, Timog Amerika, Aprika, Gitnang Silangan at Timog Silangang Asya. Malaki ang presensya ng China. Ang China ang pangunahing trading partner na mahigit 120 bansa. Paborito kong natutunan dito ang makipag-ugnayan sa delegasyon mula Aprika at ilang kinatawan mula sa Global South na gumagamit ng teknolohiya ng China para maging konektado sa digital na mundo sa 2026. Kapag ang kumpanyang tulad ng Huawei ay tumutulong mag-online sa daan-daang libong Aprikano sa unang pagkakataon, ito ang nagpapabago sa kinabukasan ng pandaigdigang ekonomiya. Ito ang diwa ng kalakalan. Dapat nating tulungan ang mga kapatid natin sa mundo na makakonekta sa internet, makipagkalakalan, at magnegosyo pa. Kung matagal ka nang nanonood sa YouTube channel ko, alam mong layunin kong bumuo ng mga win-win partnership. At kapag naglalakbay ako sa buong mundo at nakikita kong ginagawa ng China, talagang humahanga ako sa nakikita kong ginagawa ng mga kamanghamanghang kumpanyang Chino, ng mga kamanghamanghang negosyanteng Chino. At ito ang dahilan kung bakit ako sobrang positibo sa hinaharap ng ating mundo. Maraming salamat. Hayos! Gusto mo bang mapasama sa video ko? Siyempre, Oo, ang galing. May bagong kaibigan tayo. Ano pangalan mo? ang pangalan ko ay Boguo. Boguo. Oo, Boguo. Masaya ako makilala ka. Saan ka galing? Galing ako sa China. Sina? Matagal na ako nakatira sa US, mga 30 taon na. Ayos, matagal ka na pala sa US, mga 37. Kaya mga 30 taon mahigit. Oo, matagal na rin, pero magre-retiro na ako at uwi na sa China. Ayos, magre-retiro ka na at uwi sa China. Ayos. Ang galing naman yan. Maraming salamat sa'yo. Salamat talaga sa pagdaan mo. Talagang pinahalagahan kita. Walang anuman. Maraming salamat. Pinahalagahan kong suporta mo. Salamat. Alam nyo, yan ang nakakabili mga kaibigan. Kapag pumunta ka sa isang conference na ganito, nagkakaroon ka ng pagkakataon na makilala at makakonekta sa ilan sa pinakamalalaking tagahanga mo. At alam nyo, hindi ko sana magkakaroon ng YouTube channel na ito kung hindi dahil sa inyo na nanonood ng mga video na ito, nagkokomento. At muli, gusto ko lang magpasalamat ng malaki sa inyo dahil umabot kayo sa puntong ito ng video. Napakalaki ng suporta ninyo. Ipagpapatuloy natin ang pagsasalaysay ng kwento ng China at ang pagkalat ng win-win partnerships para sa mas magandang mundo. Ako, si Cyrus Johnson. Maraming salamat sa pagdalo nyo ngayon at inaabangan ko na makita kayo muli sa susunod nating video.